Ayan. So, thank you, Coach. Good morning po sa inyong lahat. So, it's an amazing Friday morning po para sa ating lahat ngayong umaga. Thank you for being with us. Sa mga first-timers, welcome po. At sa mga masugid, no, na taga-subaybay natin, thank you for being with us again this Friday morning. So, pag-uusapan natin ngayon, no, ay tungkol sa mga antioxidants. Kaya napagpasyahan ko na bigyan ito ng title na Why Antioxidants Matter in Human Health. Okay? So before yan, magpapakilala po muna ako. So ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist and pulmonologist. So we started Herbalife 2014. So ganyan po ako kalaki. Medyo madaling mapagod, hinihingal. And alam nyo, bilang isang doktor, medyo hectic yung schedule. Minsan wala nang time kumain. And kung magkaroon man ng time, nako talagang paspasa, no? Mabilisan. So hindi na mahalaga kung healthy ba yung kinakain o hindi. Ang mahalaga, mabusog. And eventually, doon ko na-realize na, aba, bumibigat na pala ako. Umabot ako ng 209 pounds. And with that weight, mabigat yung pakiramdam. I feel old for my age. Sabi ko, hindi yata maganda ito. Buti na lang, during that time, we found a solution na hindi pala hadlang ang pagiging busy para hindi kumain ng healthy. Pwede pa rin pala, no? And with that, we met Herbalife. So nag-start ako with isa akong produkto po ng Nutrition Club. So we started the 10 days program. And with that, dahil sineryoso ko, no? Yung resulta na gusto ko ma-achieve and dinire-diretso ko ang inom ng ating aloe tea shake. I lost a total of 20 pounds at 4 inches po sa aking bewang. And with that, no, nagkaroon tayo ng ganitong klaseng community and nakita ko na very valuable yung ganitong klaseng community, lots of learning, full of positive people. So sabi ko, sige, join ako. And who would have thought na up to now, no, nandito pa kami. And syempre, yung mga upcoming na mga events natin, no, yung spectacular next year. So, wag niyo pong imimiss yan. Okay? Sige. So, punta na tayo sa ating topic. So, pag sinabi pong antioxidants in simple terms, no, ito po ay mga compounds, no, na kung saan ang kanilang trabaho ay i-prevent ang oxidation. So, siguro sabi ninyo, ano ba yung oxidation? Paano ba siya nangyayari? Yan. So, pag-usapan natin. Eto na. So, ang oxidation po, nangyayari po yan sa ating katawan, sa ayaw at sa gusto natin. So, paano po tayo nagkakaroon ng oxidation? So, kapag tayo po ay nag-exercise, no? Nagkakaroon po ng reaction ang interaction ng ating cells environment, yung paghinga natin ng oxygen. So nagkakaroon po ng oxidation process. Kapag tayo po ay na-expose sa mga pollution, no? Pollution from the factories, smoke ng sasakyan, so nagkakaroon po ng oxidation. Kapag po tayo ay nagkakasakit, no? Simpleng lagnat, especially ngayon, no? May mga nauusong flu-like illness. So, nagkakaroon din po ng oxidation. Kapag nagkakaroon po tayo ng exposure sa mga radiation, X-rays, for example, nagkakaroon po ng oxidation. Kapag kumain po tayo at nag-start na ma-metabolize yung kinakain natin doon sa ating sikmura, nagkakaroon ng oxidation. Kapag nai-stress tayo sa mga bayarin, sa asawa natin, nagkakaroon ng oxidation. Unhealthy lifestyle is also one way to get the oxidation phenomenon, no? Yung unhealthy lifestyle through smoking and through drinking alcohol. Unhealthy lifestyle sa mga pagkain ng mga processed foods is also a form, no? Nagkakaroon tayo ng oxidation. Exposure sa sunlight, no? Pag tayo nagkakasakit, especially, no, yung mga naka-confine nating pasyente, and yung pag-inom ng mga medicine. So lahat po ito, sa ayaw at sa gusto natin, mangyayari ang oxidation
sa katawan natin, no? So, eventually, kapag nagkakaroon ng oxidation, kung minimal lang po ang oxidation na nangyayari, this is protective for our body dahil through this process, no, isa po itong way na kung saan nakakatulong natin ang ating resistensya para patayin ang mga kalaban like mga mikrobyo sa ating katawan. However, too much oxidation, nagkakaroon po tayo ng mga free radicals na tinatawag. And kapag ang free radicals po sa ating katawan ay mas lamang na, no? Masyado na po silang marami, nagiging toxic na po ito sa ating katawan. At eventually, nasisira po nito ang mga cells sa ating katawan. And this time, kapag nagkaroon ng ganitong klaseng damage, nagiging prone tayo to develop diseases. So yun yung ayaw nating mangyari. Okay? So, pag-usapan natin, meron tayong free radical na kalaban. So anong ginagawa ng free radicals na nabanggit ko? Ginagambala niya po ang isang healthy cell. Ang isang healthy cell na napaka-stable, ninanakawan po niya ng molecule, no? Kinukuhaan niya ng molecule ni free radical. So, ano ang silbi ni antioxidant? Si antioxidant ay nagsasakripisyo na sasabihin niya, kunin mo na yung aking molecule. Huwag mo na siyang gambalain si healthy cell. Kasi kapag nagambala po si healthy cell ni free radical, nagiging hindi stable yung cell, nagkakaroon ng mga changes dun sa cell na yun. So pag-uusapan natin mamaya ano-ano yun. So, di ba? Napakabayani ng mga antioxidants kasi sila yung nagsasakripisyo, nagbubuwis, no? Para kay free radical, para maligtas ang ating healthy cell. Okay. So, ano ang ginagawa ng mga free radical? So, sa mga dingding po ng mga ating cells, no? Mapapansin nyo po, kapag kinuhanan, ayan, no, ni free radical ng extra molecule yung ating cell membrane, ang nagiging epekto po nito sa ating cell membrane ay nagiging dysfunctional, hindi po siya stable, no? Kasi kinuhanan niya ng molecule. Kumbaga sa isang dingding, tinanggalan niya ng isang hollow blocks, no? Kaya hindi siya gaanong stable. Ano pa? Sa enzymes po, ito po yung mga nakakatulong ng ating katawan sa iba't ibang proseso, no, na nangyayari sa ating metabolism. Kapag kinuhanan ni free radical ng molecule na de-destabilize po yung enzyme at eventually, no, nagiging dysfunctional din siya. Ano pa? May effect po kapag ginambala ni free radicals ang ating mga genes, ang ating mga DNA. So hindi niya po nagagampanan ng gusto yung kanyang function sa ating katawan at nagiging dysfunctional. So ibig sabihin wala na sa ayos, very random na yung kanilang function, no? So ayaw po nating mangyari iyon. Okay, so kung ganun lang din pala na meron palang ganong kalaban, ano ang magsisilbing protection natin laban sa mga ito? Okay? So, dalawang bagay. Una, yung mga tinatawag na non-enzymatic defenses. Ito po ay nakukuha natin, no? Magagawa natin through our diet, vitamins, particularly A, C, and E, dahil ito po yung sinasabi na vitamins na antioxidants, and syempre sa tulong ng mga ating supplements. Yung mga enzymatic defenses, ito po yung mga depensa na nangyayari na sa loob ng katawan natin. Sa ayaw at sa gusto natin, magtatrabaho po sila. Yung non-enzymatic defenses, yun yung pwede nating i-improve pa, no? Kasi ito po ay nanggagaling sa labas. Okay. So, tandaan natin, ang pinaka-importante po sa lahat ay balanse. Kung gaano mang karaming free radicals ang na-form natin sa bawat araw o kung gaano siya kadalas, dapat tumbasan po natin ito ng
enough na antioxidants through healthy lifestyle at sa ating mga pag-take no, ng mga vitamins at pag-take natin ng mga supplements. Okay? Sige. So, balikan natin yung title natin. So, bakit nga ba mahalaga ang antioxidants no, sa kalusugan natin? Number one, sinasabi nila, ang antioxidants ay pinapabagal po niya ang aging process. Nakikita po ito. So, sa balat, no? Nung gumagamit, so they feel young, mas makinis yung balat nila, less yung mga wrinkles nila, no? Ano pa? Nakakatulong din po ito para bumaba yung cholesterol. Number three, nakakatulong po ito para bumaba yung tsansa ng atherosclerosis o yung ito po yung pag-form no ng mga hardened na mga cholesterol sa ating mga blood vessels. At ano pa, malaki po ang nagagawang tulong nito para mabawasan ng tsansa natin for heart disease and stroke. Nag-i-improve din po ang brain function no ng mga tao malakas yung konsumo ng mga antioxidants kasi kinokontra nila yung epekto ng mga free radicals. Particularly, nakakatulong ito sa mga taong may Alzheimer's and dementia. At syempre, nabanggit ko nga po, no? Dahil nilalabanan ni antioxidants para hindi magwala yung unstable na cell ng katawan natin, sinasabi nila nagkakaroon ng less chances of developing tumors. Okay? So, saan pa ba, no? Kaya pag sinabi na itong supplement na ito ay rich in antioxidants, itong pagkain na to ay rich in antioxidants, sunggaban na po natin yan dahil napakamaraming benefits po ang magagawa niyan sa atin. So, saan pa? Nandyan po ang ating Herbalife, lots of antioxidants sa bawat products natin. And dahil dyan, we have been awarded as super brand in the Philippines. Meron tayong seal of product quality. At hindi lang po yan dahil kilala tayo worldwide. No? We are number one in the world when it comes to active and lifestyle nutrition, and number one also in weight management and well-being. So tandaan po natin, pag may antioxidants, tangkilikin po natin yan. Malaki po ang help na may tutulong yan sa ating katawan. Okay, and with that, marami pong salamat. I hope marami kayong natutunan. See you again next time, and back to you, Coach.